Dear Ate Cha, itago mo na lang po ako sa pangalang Greg. 45 years old, 5 years na kami nagsasama ng aking asawa. Naitago niyo sa pangalang Goldie. Ngunit wala pa rin kaming anak. Isa po akong construction worker at ang aking asawa ay isang sales lady. Mahal, 5 years na tayo nagsasama pero wala pa rin tayong anak. Gusto ko na magkaanak tayo, mahal ko, sabi ng aking asawa na si Goldie. Yaan mo, mahal, magkakaanak din tayo, sabi ko naman. Mahal ko, para ang sarap ngayon magtabi at gumawa ng baby. Kasi gustong gusto ko na talaga magkaanak, mahal ko, sabi ng aking asawa na si Goldie. Mahal ko, sana mabuntis na ako, sabi ng aking asawa na si Goldie. Yaan mo, mahal, magkakaanak din tayo, sabi ko naman. Mahal, ano kaya kung magpatingin na tayo sa doktor? Sabi ng aking asawa na si Goldie. Sige mahal, sa linggo magpapacheck up na tayo, sabi ko naman. Makalipas ang ilang araw ay naging linggo na at nagpa-check up na kami, Ate Cha. Hi po, good afternoon, sabi ko. Good afternoon din, ano atin, sabi ni Doc. Doc, gusto lang po namin magpa-check up ng aking asawa, sabi ng asawa kong si Goldie. Oo nga po, Doc, para po magkaanak na kami. Tagal na po kasi kami nagsasama, Doc, pero wala pa rin kaming anak, sabi ko naman. O sige, sabi ni Doc. Nakatapos na kami magpa-check up ni Mrs. and Mr. Kaya, sabi ni Doc ay balikan na lang daw namin ang resulta after 2 days. Malalaman ang resulta ng check-up namin, sabi ni Doc. Ganun po ba, Doc? Sige po, Doc, sabi ko naman. Babalikan ko na lang po. Salamat po, Doc, sabi ko. You're welcome, sagot ni Doc. Mahal ko, sana maging okay na ang resulta ng test natin, no? Kasi gusto ko na talaga mabuntis. Mahal ko, sabi ng asawa ko, si Goldie. Oo naman, mahal ko, sabi ko. After 2 days ay binalikan ko ang check-up, Ate Cha. After 2 days, Ate Cha, binalikan ko ang check-up. Kasi sabi ng aking asawa ay hindi daw siya makakasama. Mahal, pwede ikaw na lang pumunta kasi wala palang magluluto ngayon at mamamalengke, sabi ng asawa kong si Goldie. Okay, sige mahal, ako na lang pupunta ng bayan, sabi ko naman. Hi po, Doc, magandang araw, maupo ka, mister, sabi ni Doc. Kumusta po ang test namin ng asawa ko, Doc? Tanong ko. Sagot ni Doc, I'm so sorry, mister, pero may problema ka. Ano po yun, Doc? Tanong ko. Ilang beses ko nang inulit ang test, mister, pero yun pa rin ang lumalabas. Baog ka, di ka na magkakaanak pa. Baog ako? Tanong ko sa doktor. Oo, mister, baog ka, sagot niya. Baka po nagkakamali kayo, Doc? Tanong ko. Hindi, ilang beses ko nang inulit ang test, pero yun pa rin ang lumalabas. Hindi ka na magkakaanak. I'm very sorry, mister. I'm so sorry, pero baog ka po talaga, mister. Ilang beses ko nang inulit ang test. Ganun po ba, Doc? Sige po, alis na ako. Salamat po, sabi ko. Nalulungkot ako na umalis ng clinic, Ate Cha, dahil di ko alam ang gagawin ko. Di ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa asawa ko na baog ako. Hindi pwedeng malaman ng asawa ko na baog ako, Ate Cha. Kaya inilihim ko sa kanya ang lahat ng aking nalaman. Sinunog ko ang resulta ng test namin ng aking asawa na si Goldie, Ate Cha. Mahal ko, nandito ka na pala. Kumusta ang resulta ng test natin? Tanong ng aking asawa. Okay lang naman, mahal, sagot ko. Sabi ng doktor, wag na tayo susuko, gumawa ng baby. Magkakabebe rin daw tayo, mahal ko. Sagot ko. Tara, mahal, simulan na natin. Ikaw talaga, mahal, ang aga-aga pa, mahal, sabi ng aking asawa. Di ba, mahal ko? Sabi mo, gusto mo, magka-baby na tayo, sagot ko. Mahal, ang sarap naman, mahal ko. Nakikiliti ako sa ginagawa mo.
Sana mahal ko, makabuo na tayo, sabi ng aking asawa. Oo mahal, yaan mo, gagalingan ko lalo para makabuo na tayo, sabi ko naman. Alam kong kasalanan, di ko ipagtapat ang katotohanan sa aking asawa Ate Cha. Pero ayaw kong malaman niya na baog ako. Ayaw kong masira ang pangarap niya magkaroon kami ng mga anak. Makalipas ang ilang buwan ay dumating ang aking best friend na itago natin sa pangalang Roger. Nakipagkita ako sa aking kababata na aking best friend na si Roger. Nakipag-inuman ako sa best friend ko, Ate Cha. Yung best friend ko na minsan ko nang iniligtas ang kanyang buhay. Bes, kumusta kayo ng asawa mo? Tanong ng aking best friend. Okay lang naman, Bes, sagot ko. Ang ganda pa rin ng asawa mo, kaya lang binasted niya ako noon dahil ikaw ang pinili niya, sabi ng aking best friend na si Roger. Si Roger ay isang OFW, Ate Cha. Nagtatrabaho siya sa Japan. Isa siyang balikbayan. Mabait si Roger, Ate Cha. Nakwento ko kay Roger na baog ako at di na kami magkakaanak ni Goldie, Ate Cha. Bes, kung sakali bang may hihilingin ako sa'yo, ay matutulungan mo ako, sabi ko kay Roger. Oo naman, Bes, kahit ano pa. Utang ko yata sa'yo ang buhay ko, Bes. Kahit ano pa yan, basta kaya ko, gagawin ko, Bes, sagot niya. Bes, pwede bang buntisin mo ang asawa ko? Sabi ko. Ha? Gago ka ba, Bes? Ipapagalaw mo ang maganda mong misis? Nababaliw ka na ba? Nababaliw ka na ba, Bes? Sabi niya. Totoo ang sinasabi ko, Bes. Di ako nababaliw. Di ako nababaliw, Bes. Sabi mo, di ba, Bes? Lahat gagawin mo para makabawi ka sa akin. Sa pagligtas ko sa buhay mo noon, sabi ko. Bes, sige, Bes. Kailan mo mabalak gawin lahat? Yan, at paano? Sabi ni Roger. Bukas ng gabi, Bes, sabi ko. Bukas ng gabi, Bes? Mag-iinuman tayo sa bahay nila, Mrs. Ha? Di ba? Hindi naman nainom ng alak si Goldie, Bes, sabi ni Roger. Makalipas ang isang araw, pumunta na sa bahay ang best friend kong si Roger, Ate Cha. Nasa palengke pa noon ang asawa kong si Goldie. Mahal ko, ang mahal na ngayon ng mga tinda sa palengke at alak. Bakit nga pala nagpabili ka ng alak, mahal ko? Anong mayroon? Sabi ng asawa kong si Goldie. May bisita kasi tayo, mahal, sabi ko. Ha? Sino, mahal? Tanong ng asawa kong si Goldie. Si Roger, mahal, ang best friend ko, sabi ko. Ha? Si Roger? Ah, okay. Hi Goldie, kumusta ka na? Ang ganda mo pa rin, sabi ni Roger. Okay naman, Roger, sagot naman ni Goldie na asawa ko. Akala ko nasa Japan ka, Roger, tanong ng asawa ko na best friend sa best friend kong si Roger. Kakauwi ko lang kasi nagbakasyon ako, sagot naman ng aking best friend na si Roger. Nakaramdam ako ng konting selos, Ate Cha, pero di ako pwedeng magselos dahil gusto kong mabuntis ang asawa ko na si Goldie. Mahal ko, samahan mo na kami uminom ni Roger na best friend ko. Kasi ilang araw lang babalik ulit siya sa Japan, sabi ko. Ha? Mahal? Di ba alam mo namang hindi ako nainom? Hindi ba? Sabi ni Goldie na asawa ko. Mahal, minsan lang naman, sabi ko. Sige, mahal, sabi ni Goldie na asawa ko. Mahal, nahihilo na ako. Sabi ko naman kasi sa'yo na hindi ako nainom. Sinasadya nyo atang lasingin ako, sabi ng asawa kong si Goldie. Ah, ganun ba, mahal? Sige, mahal, matulog ka na sa kwarto, sabi ko. Di alam ng asawa ko, Ate Cha, na ito yung gabi na ipapagalaw ko siya sa best friend ko. Akala ng aking asawa ay nagpaalam na ang aking best friend para umuwi. Pinatay ko ang ilaw sa kwarto, Ate Cha. Bes, sige na, pumasok ka na sa kwarto.
Gawin mo na ang pinag-usapan natin, bes, sabi ko. Mahal ko, ikaw ba yan, mahal ko? Mahal ko, nakikiliti ako. Mahal, mahal ko, ano bang ginagawa mo? Bakit ang dilim? Di kita makita, mahal ko. Mahal ko, ba't ang sarap mo ngayon? Dati di mo naman ginagawa yan sa akin Mahal, bakit ang sarap mo ngayon? Ang ingay pala ng asawa kong si Goldie, Ate Cha. Sa sobrang sarap, nasarap siya sa ginagawa ng aking best friend. Gustong gusto kong pumasok sa kwarto para ipatigil sa best friend ko ang ginagawa niya, pero hindi pwede. Pangbihira din tong best friend ko, sabi ko, buntisin lang niya ang asawa ko. Sinarapan pa talaga. Di lang naimik ang best friend ko, Ate Cha. Makalipas ang isang buwan, nag-pregnancy test ang asawa kong si Goldie, Ate Cha, pero negative pa rin. Tinawagan ko ulit ang best friend ko. Nag-inuman ulit kami at gagalawin niya ulit ang asawa ko. Pumayag naman siya, Ate Cha. Tulad ng dati, nilasing ko ulit ang aking asawa at pinagalaw sa aking best friend. Ganun na naman sila, Ate Cha. Sobrang sarap na naman ang aking asawa sa aking best friend. Sarap na sarap siya sa ginagawa ng best friend ko, Ate Cha. Mahal, gustong gusto ko kapag lasing ako. Ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap na ginagawa mo, mahal. Sana, mahal, lagi ako nalalasing para lagi mong ginagawa ito sa akin. Mahal ko, sana mahal ko, laging ganito ang ginagawa mo sa akin. Mahal, ang sarap. Sobrang sarap mo, mahal ko. Ano bang ginagawa mo, mahal? Bakit kapag lasing lang ako, saka mo lang ito ginagawa, mahal? Ang sarap mo, mahal. Sabi ng aking asawa na si Goldie. Sarap na sarap sa ginagawa ng best friend ko. Nakakala niya ay ako. Sobrang silos na silos ako, Ate Cha. Pero wala naman akong magawa dahil gustong gusto ko mabuntis ang aking asawa. Inabot ng pandemic ang aking best friend, Ate Cha. At di agad siya nakaluwas. Di agad siya nakaalis ng bansa papuntang Japan at nagtrabaho at magtatrabaho doon. Kaya dahil sa binata naman ang aking best friend, kung si Roger ay lagi naman siyang pumapayag sa gusto kong mangyari. Umabot ng 5 beses na pinagalaw ko ang aking asawa sa best friend ko. Hanggang sa isang araw ay nagsabi sa akin ang best friend ko na kung paulit-ulit ko daw ipapagawa yun sa kanya, ay aagawin na daw niya ang aking asawa. Kasi daw nabababoy na daw ang asawa ko. Kaya yun na daw ang huling beses na gagawin niya yun. Natakot ako, Ate Cha, sa sinabi ng aking best friend. Kaya di ko na pinaulit sa kanya. Hanggang sa nag-pregnancy test ulit ang aking asawa at positive ang resulta. Sinabi ko sa aking best friend na buntis ang aking asawa. At nagpapasalamat ako sa kanya at gusto kong manatiling lihim lamang ang lahat ng to habang buhay. Sabi sa akin ng aking best friend, ay pasensya ka na ha, pero mahal ko na ang asawa mo. Nagulat ako sa sinabi ng aking best friend, Ate Cha. Bes, usapan natin, bubuntisin mo lang ang asawa ko. Hindi ko sinabing mahalin mo, sabi ko. Mula ngayon, bes, di na ako magpaparamdam pa sa inyo ng asawa mo. Babalik na ako ng Japan at doon na ako maninirahan. Ayaw kong masira ang pamilya mo. Alagaan mong mabuti ang magiging anak namin ng asawa mo. Masakit sa akin, Ate Cha, na yun pala ang dahilan ng pagkakasira namin ng aking best friend. Sana kung nasaan man ngayon ang best friend kong si Roger ay mapakinggan niya ito or mapanood niya ang aking sulat. Salamat, best, dahil nagkaroon kami ng anak ng aking asawa na si Goldie. Sa ngayon, Ate Cha, ay 10 years old na ang aming anak na medyo hawig siya ni Roger at nakakonsensya ako. Pero
Alam ko hanggang sa hukay ay dadalhin ko ang lihim na ito at hindi ko sasabihin sa asawa ko ang lahat ng mga nangyari. Maraming salamat Ate Cha sa pag-ere nyo ng aking liham. Sana po ay maraming maging inspirasyon nito sa iyong mga manunood at nakikinig sa iyong programa. Maraming salamat Ate Cha.